Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami ng iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. DZRH, a proud member of MBC Media Group.
Pilipinas ang oras, 4 na minuto na makalipas ang alas 4. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Lunes tayo ngayon, June 1, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, President Ton Lam ng Vietnam dumating na ng Pilipinas para sa 2 araw na makasaysayang state visit. VP Inday Sara Duterte nanguna sa net satisfaction rating sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. NBI dumipensa sa pagsugpina sa misis ni Senator Bato de la Rosa. Aeroclassic Plus at lava effusion nagpapatuloy sa Mayon Volcano. Pinakamahabang araw mararanasan sa June 21. Araw po yan ng linggo. Death toll sa Gumuhong Gusali sa Pampanga umakyat na sa 12. Calapan City nakapagtala ng mapanganib na 44 degrees Celsius heat index kahapon. Matindi naman sa Borongan. Damang init. Nararamdaman noong Sabado na itala sa 52 degrees Celsius. Bagyong Domeng lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Pero habag at pinaghahandaan na ng mga otoridad. Kahapon ho, ang titindi ng mga pag-ulan ha. Dito po sa Kalakhang, Maynila. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw ang Bagyong Domeng. Ayon kay Daniel James Villamil ng Pag-asa, kumikilos ang Bagyong Domeng pahilaga patungo na ng katimugang bahagi ng Japan. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, maaaring lumabas ng PAR line si Domeng ngayong umaga o mamayang hapon. Huling namataan ng Bagyong Domeng sa layong 650 km east-northeast ng Itbayat, Batanes. Kumikilos ito ng north-northeastward sa bilis na 15 km bawat oras. Ito ay may taglay na lakas na hangin umaabot ng 130 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso naman ay umaabot ng 160 km bawat oras. Bagamat hindi direktang makakaapekto sa bansa, sinabi ni Villamil, inaasahang patuloy nitong hahatakin yung habagat o southeast monsoon sa kanlurang bahagi ng bansa. Noong Sabado, diniklara na ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng southwest monsoon o habagat. Tumutukoy sa mainit at masamasang hangin na nagmumula sa timog kanluran, nagdadala ng mga pagulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Hudyat ito na mararanasan na paminsan-minsan hanggang madalas na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Maaari na magkaroon ng mga monsoon o rain break na tumatagal ng ilang araw o linggo. Kaya dapat talaga paghandaan na ho natin ang mga pagbaha. Naka-alerto na ang Philippine National Police para sa agarang pagresponde sa posibleng epekto ng Typhoon Domeng. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., pinaghandaan na niya ang lahat ng mga police unit sa mga lugar na inaasahang dadaanan ng bagyo para sa posibleng evacuation support at rescue operations. Sinabi ni Nartates, pinakilos niya ang hanay ng kanilang team at mga resources upang matiyak ang agarang pagresponde sa mga pamahalang lokal sakaling kailanganin. Bukod na niya sa Bagyong Domeng, nananatili ring nakaantabay ang PNP sa iba pang weather disturbances ngayong simula na ng habagat season para masiguro ang kaligtasan ng publiko at mabilis na tugon sa mga maapektuhang lugar.
Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Hinimok ng mga otoridad ang mga residente ng Calapan City, Oriental Mindoro gumawa ng karagdagang pag-iingat laban sa matinding init matapos makapagtala ang lungsod ng heat index na 44 degrees Celsius dakong alas 11 na umaga kahapon. Naglagay dito sa danger category. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, naitala ang heat index reading ng Calapan City Public Market Monitoring Station. Ang heat index ng 44 degrees Celsius ay nasa loob na ng danger level kung saan malamang na magkaroon ng heat exhaustion at mauwi pa sa heat stroke kung tatagal ang pagkabilad sa init ng araw o nakakapagod na mga outdoor activities. Pinikayat naman ng LGU ng Calapan City ang publiko bawasan ang direktang pagkakalantad sa sikat ng araw, lalo na sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon kung kailan karaniwang pinakamataas ang temperatura. Noong Sabado, naitala naman ang Extreme Danger Heat Index ng Borongan Eastern Samar, umabot ng 52 degrees Celsius. Ang extreme level ng pinakamataas ng antas ng heat index na nagsisimula sa 52 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, ang record ng Sabado ang pinakamataas ng heat index na naitala sa bansa ngayong taon at ang unang pagkakataong nakapagtala isang lokalidad ng ganong heat index na nasa ilalim na ng extreme danger category. At bagamat medyo nakakaranas na tayo ng pag-ulan, patuloy naman ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Ayon sa Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 172.98 meters ang water elevation ng dam hanggang kahapon na umaga. Mas mababa ito ng 7 metro mula sa minimum operating level na 180 meters, ngunit nananatiling mahigit sa 160 meter ang ng critical level. Ayon naman sa National Water Resources Board Executive Director na si Sebilio David, patuloy pa rin ang alokasyon na 50 cubic meter per second mula sa Angat para sa mga residente ng Metro Manila. Habang pansamantala munang itinigil ang supply ng mga irigasyon para sa mga sakahan sa ilang bahagi ng Bulacan at Pampanga upang matiyak na sasapat ang supply ng tubig para sa mga consumer. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 12 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, badikit at malupit ng mantsa? All you need is pride. Ba't papahirapan ang self ko sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, Mad and Sebum Cotton. Gawa po ito ng ACS. Naghahanda na ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang para maiwasan ang kakulangan ng tubig at pagkasira ng mga pananim. Kapanayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ng Office of Civil Defense spokesperson na si Junie Castillo, nakapagbigay na ang OCD ng briefing sa Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng mga natutunan at mga hakbang na dapat ipatupad ang pamahalaan kaugnay ng nangyaring El Nino noong 2003 at 2004. Kabilang sa pinaghahandang intervention ay ang mas mahigpit na monitoring sa malalaking dam, pagpapatupad ng hakbang sa pagtitipid ng tubig, pag-iimpact na sa panto-supply ng tubig sa mga irigasyon habang tag-ulan pa. Pinakamabilis na pwedeng gawin ng mga LGU yung small water impounding system. Ayon kay Castillo, bagamat nakaranas ng kakulangan ng inuming tubig sa ilang lugar sa mga nakaraang tagtuyot, naging mabilis naman ang pagtugon ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagde-deploy ng water filtration at sanitation facilities sa iba pang mga kagamitan. Ang pinag-usapan na lang po ay yung mga specific na kung ano-anong klaseng mga programs, projects and activities po under each department at under each sector para nga po malaman kung alin doon yung mga dapat talagang tutukan para sa taon na ito. Tinungkoy naman ang pamahalaan ng sektor na kailangan tutukan kaugnay ng paghanda ng banta ng El Nino. Ayon sa Office of Civil Defense spokesperson na si Junie Castillo, kabilang dito ang food security, water security, energy security, kalusugan at public safety. Ipiniliwanag ni Castillo na direkta ang tama ng El Nino sa sektor ng pagkain dahil bago pa man ang tagtuyot,
meron na ding sobra-sobrang mga pagulan na nakaapekto din sa mga pananim. Kasabay rin niya nito ang pagsulpot ng ibang klase ng karamdaman o heat-related illnesses at maging mga waterborne diseases. Sa sektor ng enerhiya, sinabi ni Castillo, kailangan bantayan ang mga hydropower plant, gayon din ang supply ng langis. Sa water security, siyempre biglang napakaraming tubig, tapos biglang napakawalang tubig. So yung mga challenges nun, siyempre kung paano mababalanse yun. And then ganoon din naman sa food security, siyempre, dahil alam naman natin na karamihan sa mga pagkain natin ay nanggagaling doon sa resulta, siyempre, ng mga produksyon ng mga magsasaka. Magandang umaga, Pilipinas! Target ng Department of Agriculture, palakasin pa ang kooperasyon ng bansa sa Japan para palawakin ang exports, gawing moderno ang sistema ng pagsasaka at mapatatag ang pangmatagalang security sa pagkain. Kasunod dito ng naging high-level meeting na dinaluhan ng DA o Department of Agriculture kasama ang Pangulong Bongbong Marcos at mga opisyal ng Japan Ministry of Agriculture. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., naging sentro ng naturang pulong ang usapin sa palitan ng teknolohiya, logistics efficiency, mas malawak na market access para sa mga produktong agrikultura sa bansa. Kabilang dito ang planong pag-i-export ng Philippine Pomelo sa Japan bago matapos ang taon. Yan din ang nakadagdang partisipasyon ng bansa sa Major Green Expo sa Marso na naglalayong isulong ang Philippine Horticulture Products. Kumpiyansa naman si Secretary Chu Laurel na ang partnership ng dalawang bansa ay makatutulong para palawigin ang pandaigdigang pangangailangan hindi lamang sa pagkain kundi maging sa mga bulaklak, halamang ornamental at iba pang matataas na kalibreng horticulture products. Makararanas ang bansa ng pinakamahabang araw sa June 21, 2026 sa Northern Hemisphere. Ayon sa Pag-asa, sa June 21 ang simula ng tag-araw sa Northern Hemisphere at taglamig naman sa Northern Hemisphere. Paliwanag ng Pag-asa, nangyayari ito kapag naabot na ng araw ang pinakahilagang posisyon nito sa kalagitnaan o sa kalangitan. Kaya't asahan na by June 21 sa Northern Hemisphere makararanas ng pinakamahabang oras ng liwanag sa isang araw. Tapos mas maikli po ang gabi. Kasunod dito, inaasahang magiging aktibo naman ang June Booted Meteor Shower mula June 22 hanggang July 2 at aabot sa peak activity sa June 27 na ayon sa Pag-asa magandang mapanood sa gabi. Ang June Booted ay dulot naman ang pagdaan sa Earth ng dusty debris trails na iniwan ng short period comet, yung 7P/Pons Winnick. Ewan ko kung tama yung pronunciation. Basta may meteor shower. Abot naman ng 200,000 trabaho ang alok ng Department of Labor and Employment sa buong bansa sa ilalim ng tulong panghanap buhay ng sa ating mga disadvantaged workers o yung tupad program ng pamahalaan. Ilulunsad ito simula ngayong araw kung saan ang mga benepisyaryo ay tatalaga sa mga paaralan upang tumulong sa Brigada Eskwela ng Department of Education bilang paghahanda sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Ayon kay Labor Secretary Francis Tol Tolentino, kabilang sa mga gagawin ng matatanggap sa tupad ang paglilinis sa mga paaralan, pagkukumpuni ng mga silid-aralan at pagtiyak na maayos sa mga pasilidad sa loob ng mga classroom. Ang tupad ay isang pansamantalang programa sa trabaho para sa mga marginalized, underemployed, displaced workers kung saan tumatanggap ng sahod batay sa umiiral na minimum wage sa kanilang rehiyon ang mga kwalipikado. Nasa 87 katao ang sugatan sa salpukan ng dalawang Victory Line bus sa kahabaan ng Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur, Benguet. Pasado alas 8 ng gabi nang mawala ng kontrol ang isang bus dahilan para sumalpok ito sa isa pang bus at tumagilid. Sa lakas ng impact na damay rin sa banggaan ng dalawa pang pribadong sasakyan. Agad namang nagkasa ng rescue operation ng mga otoridad at dinala sa ospital ang mga sugatang biktima. Pagkamit maraming nasugatan, wala namang napaulat na nasawi sa naturang aksidente. Hirap ang ilang magulang na magpasya sa mga bibilhing school supplies para sa kanilang mga anak dahil sa kanila'y nakakalitong bagong school calendar ng DepEd.
Bagamat may mga naiispitan ng mga mamimili ng school supply sa Divisoria ilang araw bago ang pagbubukas ng klase, aminado ang ilang magulang pahirapan ang pamimili ng mga kagamitan dahil wala pa rin katiyakan ang mga requirements sa ilalim ng bagong 3-term school calendar. Ayon kay Tatay Christopher Balyespin, nag-check lamang siya ng mga maaaring bilhin dahil hanggang ngayon hindi pa niya batid kung may madadagdag na subject o anong curriculum ang pairalin ngayong taon. Bago niya mamili ng notebooks, prioridad muna nilang unahin ang school uniform para sa kanyang anak dahil ito ang siguradong magagamit sa ngayon. Dahil dito apektado, maging ang bentahan sa Divisorio kung saan ang unang inireklamo ng mga vendor ay ang matumal na benta ngayon kumpara noong nakaraang taon. Magandang umaga, Pilipinas! Motorcycle rider patay matapos bumangga sa truck sa Santa Maria, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masanto siya kabasanid siya kami sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Basantos siya kabosan Kuyang Angel. Patay ang 40 anyos na binata na residente ng Barangay Kabayawasan, San Felipe, East San Nicolas, Pangasinan matapos itong maaksidente sa motorsiklo sa Santa Maria, Pangasinan. Batay sa ulat ni Santa Maria Chief of Police Major J. Bram Casiado, alas 4:25 ng madaling araw naganap ang aksidente sa National Road ng Barangay San Vicente nang nabanggit na bayan kung saan bigla umanong lumiko pakaliwa ang motorsiklo na siya namang pagdating ng truck na minamaniho ng isang 37 anyos na driver na residente ng Barangay Benito, Sulibin, Isabela at bumangga sa kaliwang bahagi ng truck ang motorsiklo ng biktima dahilan ng kanyang pagtilapon at nagtamo ng malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na nadala pa sa Eastern District Hospital sa bayan ng Tayug. Ngunit idiniklara ng dead on arrival ng attending physician. Sa ngayon ay nasa kustodiya na Santa Maria Police Station ang truck driver para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristarte, taguulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Ay mga misis, amoy araw mo si Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw tumoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Pilipinas ang oras 22 na makalipas ang alas 4. Magsasanib puwersa ang Bureau of Customs, Department of Justice at National Bureau of Investigation para matanggalan ng maskara. Mapanagot ang mga mastermind sa likod ng malawakang smuggling operation sa bansa. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, nagpapatuloy ang koordinasyon ng 3 ahensya para maimbestigahan, makapaghain ng airtight cases laban sa mga tinatawag ditong smuggling boss at mga syndicate. Iginit ni Nepomuceno, kailangan nila ang tulong mula sa DOJ at NBI upang matiyak na hindi lamang mga maliliit na isda ang mahuhuli, kundi maging ang mga big-time smuggler. Naniniwala ang Customs Commissioner na sa pamamagitan ng pinalakas at pinaigting na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, magkakaroon ng tangible result na sa nagpapatuloy nilang aksyon upang maprotektahan ang kita ng gobyerno at pinoprotektahan din ang mga lehitimong negosyo. Pinuri naman ni Education Secretary Sani Angara ang lalawigan ng Agusan del Sur bilang host ng matagumpay na palarong pambansa ngayong taon. Sa closing ceremony speech ni Secretary Angara, pinasalamatan niya ang rehiyon para sa pagbibigay ng modernong pasilidad, maayos na transportasyon sa humigit kumulang 16,000 na mga kabataang atleta mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ayon sa kalihim, patunay ito na kayang itaas pa ang kalidad ng palarong pambansa habang nananatiling nakatuon sa kapakanan ng mga kabataang atleta. Samantala, kinilala naman ng National Capital Region bilang overall champion habang formal na isinara ang hosting sa ang susunod na host naman ng palarong pambansa sa susunod na taon ay ang Quezon City. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 24 makalipas ang alas 4, imbaka ng mga barel na pagmamay-ari ng isang CTG sa San Jose, Dibuan, Samar na kumpiska ng PNP
at Philippine Army. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Na-recover ang pinagsanib ng puwersa ng militar at pulisya ang isang imbaka ng mga armas na minaniwala ang pag-aari ng Communist Terrorist Group o CTG sa kabundukan ng Samar. Ayon kay Captain Christopher Tataro, Chief ng Division Public Affairs Office ng 8th Infantry Division Philippine Army, sinagawang operasyon sa Sitio Galutan, Barangay Can Aponte, Bayan ng San Jose de Buwan. Pinangunahan ang operasyon ng mga tauhan ng 87 Infantry Battalion at 804th Maneuver Company. Sa operasyon na recover ang dalawang AK-47 assault rifles, dalawang M16A rifles, isang M23 grenade launcher at mga magasin ng bala. Ayon sa militar, indikasyon ito na umihinang kapasidad ng CTG sa Samar dahil sa tuloy-tuloy na operasyon ng pamalaan at lumalakas na suporta ng komunidad sa programang pangkapayapaan at kaunlaran. Malaki rin ang naging ambag ng mga dating rebelde at mga residente voluntaryong nagbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroonan ng mga natatagong armas. Patuloy naman ang mga programa ng militar, lokal ng pamalaan at mga law enforcement agency upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jimmy. Higit naman sa 108,000 halaga ng shabu na samsam sa Tagum City, Davao del Norte. Detalye na balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Kalabuso sa kulungan ng isang lalaki matapos makumpiskahan na mahigit 108,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation sa Barangay Kanukutan, Tagum City, Davao del Norte, madaling araw ng Mayo 31, 2026. Kinilala ng kapulisan ng suspek sa alias na Ben, 30 anyos, binata at residente ng Barangay Madaom, Tagum City, Davao del Norte. Ayon sa report, agad na inaristo ang suspek matapos siyang mabilhan ng hinihinalang ng shabu ng isang pusher buyer sa siligawang operasyon. Nakumpiska mula sa kanya ang kabuuang 16 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 108,800. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Tagum City Police Station ng suspek at naharap sa kaso paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may iba pang sangkot sa illegal na aktibidad. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jun Suter. Sa Mindanao pa rin, isang lalaki ang namatay ng tamaan ng stray bullet mula sa hot pursuit operation ng mga pulis laban sa mga tumatakas na robbery suspects sa Tacurong City. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakutak, RS19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. Isang sibilyan ang namatay makaraang tamaan ng stray bullet sa pagresponde ng PNP sa isang robbery sa Tacurong City. Tinamaan ng ligaw na bala ang isang lalaki habang nagaganap ang hot pursuit operation ng Tacurong PNP laban sa mga tumatakas na mga suspek sa Barangay San Pablo, Tacurong City, Sultan Kudarat Province. Dead-on arrival sa pagamutan ng biktima na kinilalang si Shahid Mangelen Lim. Nabatid na pasahero na isang tricycle ang biktima na dumaan malapit sa nagaganap na habulan ng PNP at mga robbery suspect na tumatakas. Sa inilabas na press release ng SKPPO o Sultan Kudarat Police Provincial Office, nagsasagawa na rin ng administrative actions at mga investigasyon ang SKPPO sa magitan ng SOCO. Nire-review ang lahat ng kuha ng CCTV footage, nagsagawa na rin ng forensic examination at may interview sa mga witnesses. Agara namang isinailalim sa restrictive custody at paraffin test ang involved na PNP, habang isinailalim na rin sa ballistic examination ang service firearm nito. Nirelieve na rin ang Tacurong City Chief of Police in coordination sa PNP Internal Affairs Service o IAS at isinailalim na rin ito sa motu proprio investigation. Habang nagpaabot na rin ng pagkikiramay at tulong pinansyal ang pamunuan ng SKPPO sa pamilya ng biktima. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. 591 naman ang mga PDL sa Bataan District Jail lumahok sa orientasyon ang tupad ngayong 2026. Teka muna, paano silang? Tupad naman ito. Anyway, tingnan natin kung paano naman sila pakikinabangan ng mga lokal na pamahalaan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning.
Lumahok ang 571 person deprived of liberty PDL ng Bataan District Jail Mer Dormitory sa orientasyon para sa 10 days community service program. Sa ilalim ito ng tulong panghanap buhay para sa disadvantaged displaced workers tupad ng Department of Labor and Employment DOLE at Public Employment Service Office PESO Kamakalawa. Pinangasiwaan ng aktibidad ng mga opisyal ng Bureau of Jail Management and Penology BJMP kasama ang mga kinatawan ng DOLE at PESO. Layunin ng programa na mabigyan ang mga PDL ng makabuluhang gawain sa loob ng piitan upang higit na mapaunlad ang kanilang disiplina, pananagutan at paghanda para sa kanilang muling pagbabalik sa lipunan. Ayon sa BJMP, bahagi ito ng tupad ng patuloy na pagsisikap para sa rehabilitasyon at reintegrasyon ng mga PDL. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani. Mayapawa kay Kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Ay naimbag nabigan sa mga suki natin dyan sa Baguio, dyan po sa mga kababayan natin sa Norte. Magandang umaga din sa mga taga Santa Maria Laguna. Good morning sa mga taga Calamba. Magandang umaga din po sa mga taga Kinapawan City. At sa mga nakatutok sa atin dyan sa Lloydsminster, Alberta, Canada. Magandang umaga. Oy, at para ho doon sa mga mahilig mag-shoot-shoot, ha? Meron pa ho kayong hanggang katapusan ng June para magpadala ng inyong mga entries sa Pagcor Photography Contest 2026. Ang mga entries ngayong taon ay dapat tumugon sa temang Kids at Play. Ito ay naglalayong ipakita ang simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na kanilang natutunan sa simpleng paglalaro. Bukas ang patimpalak sa lahat ng mga Pinoy photographers, mga amateur man o professional, edad 16 years old and up pa. Ayon kay Pagcor Chairman at CEO Alejandro Tenco, hangad ng paligsahan na mapanatili ang matagpo na nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng mga paslita. Sa paglalaro, ayon kay Chairman Tenco, nagsisimula ang pangarap at sa paglalaro din nahuhubog ang kanilang kinabukasan. May 3 kategorya na pwede nyo salihan, yung conventional, mobile at drone categories. At sa conventional, syempre gamit dyan yung mga camera ho ninyo, yung single lens, yung mga mirrorless, basta yung camera, ano ha? 100,000 po ang mapapanalunan ng 8 winners dyan. Syempre meron ding trophy. Pero doon sa mobile at drone categories naman, tig 50,000 pesos ang mapapanalunan ng tig 8 winners. Ang lahat ng mga prizes ay tax-free. Ayan ha. Kaya iniintay pa ho ninyo. Ipadala ng inyong mga entries sa Pagcor www.pagcor.ph/Photocon 2026. Deadline of submission ng inyong mga entries ay June 30, 2026. Magandang umaga, Pilipinas! Construction worker nasawi ng makuryente sa pinagtatrabahuang gusali sa bayan ng Pambuhan, Northern Samar. Detalye ng balita mula kay Jane Galit-Bantayan, RH34, Jane Membuntag. Nasawi ang isang construction worker ng makuryente ito sa isang gusali na kanyang pinagtatrabahuan sa bayan ng Pambuhan, Northern Samar. Agad naman na-responde doon sa lugar ang mga pulis mula sa Secador de Samar Provincial Mobile First Company. Saktong nagsasagawa ng barangay visitation ng nasabing mga pulis sa Barangay 1 Poblacion, Pambuhan, Northern Samar nang maganap ang nasabing insidente. Ayon sa PNP, ang biktima ay residente mismo ng Barangay 8 na naturang bayan ng Pambuhan. Wala nang malay ang biktima ng respondihan nito na nasabing mga pulis. Nasa 3rd floor pa ng building ang biktima kung saan naganap ang nasabing insidente. Nakakita nito ng burn injury sa kanyang mga paa. Agad na dinala ang biktima sa ospital sa St. Scholastica Hospital ng Barangay Kababtuan, Bayan ng Pambuhan, Northern Samar, ngunit ito ay dead on arrival. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit-Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane. Samantala, Victory Liner naglabas ng pahayag sa nangyaring salpukan ng 2 nilang bus. Ikinasuwi nga ng isang pasero, ikinasugat ng humigit sa 80 katao. Nako. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na ibang dabigat. Romy. Kinumpirma ng Tuba Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na isa sa mga pasahero ng 2 nagsalpukang Victory Bus sa Marcos Highway, Tuba, Benguet noong Sabado ng gabi ay nasawi. Dahil ito sa malubhang sugat na tinamo ng 35 anyos na babaeng pasahero
sa kanyang ulo nang mangyari ang road crash. Batay sa report ng pulisya, isang Victory Liner na galing sa Baguio City ang nagkaroon umano ng mechanical defect bago sumalpok sa isa pang Victory Liner bus na paakyat ng Baguio at isang Isuzu MU-X Sports Utility Vehicle na naging dahilan ng pagkasugat ng 87 pasahero. 71 ang sugatan at sinugod sa Baguio General Hospital and Medical Center at 15 naman ang dinala sa La Union Medical Center sa Agoo, La Union. Kaugnay nito, nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay at dasal ang Victory Liner family sa pamilya ng nasawi kasabay ng commitment na magkakaloob ng kaukulang tulong at suporta sa mga naging biktima ng naturang aksidente. Nila, lahat ng kanilang mga opisyal at ay patuloy na nagbabatay, tumutulong at nagbibigay ng kalinga sa mga paserong nakarating sa pagamutan. Na ang ilan ay nakalabas na rin. Kagad din sinimulan ng Victory Liner ang comprehensive internal investigation at cooperation sa mga otoridad at ahensya ng gobyerno para matukoy ang mahalagang detalye sa naturang insidente. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Romy Jose Aguina. Maganda umaga, Pilipinas! Diyos marhay nga aga sa mga suki natin dyan sa Masbate at Legazpi City. Kasama naman natin ngayon ang isa ho sa mga nagtataguyod ng pagtatanim ho ng kawayan. Mula po sa Philippine Bamboo Professionals. Dating Undersecretary po ito ng Department of Science and Technology, isa ho sa pinakamagaling na naging Undersecretary ho ng DOST. At isa pong magaling na forester. Tumutugon sa pangalang Dr. Florentino Tesoro. Doc, good morning. Kumusta na po kayo? Ay, magandang umaga, Kong. Okay naman ako. Ayan, ha? Kayo, kumusta kayo? Ay, okay ho naman. Doc, huwag niyo masamain, ha? Pero tatanungin naman kayo. Ilang taon ho kayo, Doc? Sa September, 87 na ako. 87. Pero si Dr. Tesoro po ay umaakyat pa rin ng mga bundok, ha? At nag-iikot pa rin kahit sa mga malalayong lugar para ho magturo ng tamang pagtatanim ng kawayan. Ngayon, ito ho ang masaklap na katotohanan. Hindi natin maintindihan, Doc, ano ba ang gobyerno? Hinihimok ba ang ating mga kababayan tumulong sa pag-mimitigate ng pagkakalbo ng bundok sa pamamagitan ng bamboo propagation o sila ay nagdudulot ng problema? Kasi, mantakin ho ninyo, meron palang daw order, merong basta may issuance ang Department of Environment and Natural Resources na pagka may tanim ka sa bakuran mo, sa likod bahay o kaya sa farm mo, na 11 clumps ng kawayan, dapat ito'y nakarehistro na sa Department of Environment and Natural Resources. Plus, magbabayad ka ng 3,000 piso. Sino mang ugok ang magtatanim para lang magbayad ka? Number one, Doc, para saan? Para saan ba yan? Para saan ba yung 3,000 pisong yan? Saan ba mapupunta yan? Pwede bang i-enforce yan? Kung ganito yon. Kung ang farmer sa kanyang private land, meron siyang 10 clumps. At kung ito ay gagamitin niya for commercial purposes, kailangan i-rehistro niya libre ang registration. 10. 10. Pag 10. Okay. Pero yun ang tinatawag na backyard. Bamboo farm. 10 clumps? 10 clumps? Paglampas na ng 11, ay kung i-registro niya, ay magbabayad na siya kasi yung commercial na yon, hindi na bamboo farm. So, kung ikaw ay farmer, meron kang 15 clumps. I-register mo ba yung 15? I-register mo ng 10. Ang problema dyan, hindi nakalagay sa DAO kung ikaw ay nagsisinungaling, ano ang inyong parusa? Perwisyo. Kasi, hindi ba kasi inspekin naman nila, di ba? Oo, para pero makita kung
Pero, Doc, Pero may mga farmer, meron kaming alam sa Padre Burgos, Quezon. oo. May isang farmer, mahigit na 20 yung clumps niya. Oh. O, Eh, di bakit nga i-register ba niya lahat yun? Hindi yun nga eh. Babayad siya ng 3,000. Hindi, pwede So, kasi... ibig sabihin, itong down na ito, it doesn't promote yung desire ng farmer na magtanim pa. Mm-hmm. Di ba? Eh, parang disincentive eh. Ang sa aking tingin, nung itinanim nung farmer yung kanyang kawayan, nagtanim siya kasi may pangangailangan siya sa kanyang farm. Correct, oo. Farm implements, kung for fisheries purposes, kaya siya nagtanim. Ngayon, umuunlad na ang kawayan. So, itong farmer, kailan siyang magbenta. Di ba? So, kung meron siyang 10, i-register niya, libre. Pero, kung magtatanim pa siya, lampas na ng 10, the desire to plant is no longer there kasi babayad na siya sa gobyerno. Registration. Oo. Yung registration kasi, yun permit to harvest and transport. Maganda naman ang Oo. maganda naman ang layunin, di ba? Paano naging maganda? Ang aking ano lang dyan, Kong. Yung farmer, nung magtanim, wala namang Suporta. wala namang assistance ng DNR, di ba? Oo. Hindi yan, either technical or financial. Nagtanim yung farmer dahil kailangan niya ng kawayan. Ngayon, makikinabang na siya, bakit i-regulate mo kaagad? Huwag mo lang i-regulate para magtanim yung mga farmers. Precisely. Para makinabang naman sila. Hindi lang yun. Doc, again, sasabihin ko, ang tanong nga natin, okay, kailangan sa transport, para nga masigurong hindi yun kinuha sa mga public land, ano ha? Yan, yun ang objective kung bakit kailangan ng transport permit o cutting permit. Okay, tama ho yun. Pero again, yung pagpaparehistro ng may bayad ng 11 clumps, di ba? At pag hindi ka nagrehistro, pwede ka pang madali ng falsification ng public documents niyan kasi diniklara mo na perjury. Pwede ka pang maakusahan ng pagsisinungaling. So again, saan ba mapupunta yung 3,000 na kukolektahin ho nila? Doon sa mga magpaparehistro kung sakasakali? Well, magbabayad sila sa Senro kasi doon mag-register. Kaya nga, saan sa mapupunta? Senro sila magbayad. For what? Para saan yung 3,000 yun? For the registration, hindi ko alam kung saan pumupunta yun. Ayun. Di ba? Kasi, kung hindi natin alam kung saan mapupunta yun, baka sa bulsa lang ng kung sino yun. Sa general fund siguro, sa treasury. Ayun nga malungkot dito. Wala nga silang tulong na ibinibigay. Hindi nga nagde-develop ng nursery and DNR para sa kawayan pagkatapos. Dapat sana yun, kung ano yung makukolekta, gamitin din para sa pagde-develop ng iba pang mga programa. Yun siguro, di ba? Pero hanggat hindi, pangalawa, tinuturuan mo nga magsinungaling yung tao Di ba? So, sana naman nakikinig ho ang ating mga policy makers. Marami naman kayo dyan sa Malacanang na nakatutok, nakamonitor. Pakitawagan lang po itong mga matatalino dyan sa Department of Environment and Natural Resources. Tanggalin na itong provision ito. Disincentive ito para sa mga nagtatanim ng kawayan. Dapat libre na lahat. Correct. Oo. Meron pa yatang ibang disincentive, Doc. Ano yon? Pagka ikaw ay magtatanim sa public land, at gusto mong makatulong sa management ng ng soil erosion, merong registration. Magkano babayaran mo per hectare? Ay, hindi. Merong bagong kung may bagong Department Administrative Order 2025-22. Ito ay tinatawag na Sustainable Forest Land Management Agreement. Okay. Ang pakay nito, ang dami kasing mga tenure instruments sa DNR. Meron sa agroforestry, meron forest plantations, meron ecotourism, grazing, etc. Ang gusto nila, isa na lang tenure instrument. Ito nga yung Sustainable Forest Land Management Agreement. Pero, pag tinignan mo doon sa
renta ng lupa ng gobyerno na gagamitin mo for Bamboo plantation propagation. or for agroforestry, ang renta ay either doon sa income mo pag nag-harvest ka na at nagbenta, or upfront, ang renta ay, basahin ko ha, 1,200 pesos per hectare Okay. per year. Per year? Hindi one time. Nakalagay dito 1,200 pesos per hectare per year. Kung meron kang, kasi kung magtatanim ka ng commercial plantation, siguro malaki yan. Let's say 1,000 hectares. Magkano ibabayad mo? 1.2 million per year. Hindi ka pa nag-umpisa. Hindi ka man nag-uumpisa. Gusto ka naman. Kaya nga. Pero, ito naman ay napunanan ng DNR ay they are in the process of revising it. Amending these provisions. Okay. They are in the process of amending these provisions kasi nasabi na sa kanila na baka hindi natignan ito ng maigi. Hindi, ibig ko nga sabihin, Doc, sana naman bago sila magpalabas ng mga polisiya, tingnan nila yung magiging impact sa mga end user at saka doon sa mga gustong magtanim ng kawayan. Hirap na nga tayong mangumbinsin ang publiko na magtanim ng kawayan, not only to protect the environment, to control erosion, kundi para isave ho yung mga gubat natin. Pagkatapos, ko ginoong buhay to. Kaya... wala na tayong wala na tayong supply ng timber maliban dyan sa Region 13 doon sa Palkata. Nag-i-import tayo ng timber, lumber, and other forest products. In the tune of noong 2024, yun ang latest na meron ako. We are importing 18 billion pesos a year. For timber. Ibig sabihin, sinusuportahan natin yung mga plantation owners doon sa New Zealand, sa Indonesia, Malaysia. Kasi nag-import tayo, bakit hindi na lang tayo magkaroon ng sarili nating programa for plantation establishment for self-sufficiency sa timber, bamboo, and other forest products? Ayun nga Hindi, meron naman tayong national greening program Yung national greening program, basically, hindi naman for commercial purposes. Correct, oo. Para mapanumbalik yung sigla ng mga bundok natin. Kaya lang, unfortunately, hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin ho yung greening ng mga nataniman, Doc. Anyway, sa ibang pagkakataon siguro natin pag-usapan yan. But in the meantime, sana ho makarating itong impormasyong ito. Kasi marami sa ating mga kababayan gustong magtanim ng kawayan sa mga probinsya. Kung ganito ho ang magiging patakaran, for 11 clumps, kinakailangan mo magrehistro at magbayad ng 3,000 piso, that's another story. Doc, thank you for joining us. Ingat ho kayo, and alam ko may lakad pa ho kayo ngayong umaga. Ingat po kayo. Salamat po. Thank you po. Thank you. Si dating Undersecretary Florentino Tesoro, isa pong bamboo professional. Ganda umaga, Pilipinas! Inihayag naman ni US President Donald Trump na pumayag na ang Iran na itigil ang paglikha ng nuclear weapons. Kasunod noon ang panibagong framework na ipinadala ni Trump sa Iran para tuluyan ang matapos ang sigalot sa Gitang Silangan at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Bagamat hindi dinitalya, iniulat ng New York Times at ang Axios na mas mahigit o mas magiging mahigpit at magiging mabibigat ang kondisyon na inilatag ni Trump sa Iran sa ilalim ng naturang kasunduan. Sabi ni Trump, ang pinakahalagang kondisyon para sa anumang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ay ang garantiya na ititigil na ng Iran ang pagde-develop ng nuclear weapon. Ganman, nananatiling may pagdududa ilang opisyal ng Iran sa pahayag ni Trump. Una rito ay ginit ng Tehran, hindi pa pinal ang anumang kasunduan na may mahalagang issue na kailangan pang pag-usapan kabilang ang sanction relief at ang kanilang nuclear program.
49 na makalipas ang alas 4, showbiz muna tayo. Uy, yung bang kasalang Bea Alonso at Vincent Co natuloy? Yan ay mabalita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Hanggang ngayon ay patuloy pa ring pinagtatalunan ang di umano'y nagpakasal ng kapuso actress na si Bea Alonso at bilyonaryong negosyanteng si Vincent Co. Natuloy nga ba ang kasal? Nagpakasal? Hindi natuloy ang kasal? Ano nga ba ang totoo sa likod ng kwentong ito? Sa kasalukuyan kasi, hindi malaman kung ano ang totoo. Tahimik sa side nitong si Bea at tahimik din sa side ni Vincent Co. Pero ang matunog na chismisan ay hindi talaga kasal ang dalawa. Dahil tumutol nga itong si Bea Alonso sa prenup. At ito ang latest. Ang mahigpit daw na nagpapatupad ng prenup ay ang tatay nitong si Vincent Co na isang Chinese. Sa Chinese kasi, ang gusto nila, ang mapapangasawa ng kanilang anak ay kapwa Chinese. Wala naman daw problema sa nanay nitong si Vincent Co dahil ito naman daw ay talagang boto rin kay Bea Alonso. Pero ang mahigpit daw na umaayaw ay yung tatay. Yun ang chismis, ha? Kaya daw hindi tuloy-matuloy-tuloy ang kasal. Well, sa totoo lang, malalaman natin ang kumpirmasyon kung isa sa kanila, si Bea o si Vincent ang magsasalita hinggil sa katanungang kasal na ba sila o hindi natuloy ang kasal. Yan ang ating DZRH Showbiz Latest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 51 makalipas ang alas 4 ng umaga. Ikinababahala ng mga residente at mga turista ang pagdaloy ng maitim at malaburak na tubig patungong White Sand Beach ng El Nido, Palawan. Pagkatapos tumila ang ulan, doon napansin ng mga residente ang pagdaloy ng maitim na tubig patungo sa dagat ng El Nido. Paliwanag ng barangay na sabing tubig ay bahagi ng natural waterway mula sa kabundukan. Lumalabas tuwing umuulan, dala ng naiipong putik at dumi patungo sa dagat. Sa ngayon, hinihintay pa ang pahayag ng hotel management. Yan din ang Department of Tourism, Department of Environment and Natural Resources at lokal na pamahalaan ng El Nido kaugnay ng naturang pagdaloy ng maitim na tubig patungo sa dagat ng El Nido. Umabot naman sa mahigit na 42,000 balikbayan boxes mula sa overseas Filipino workers ang naiwang nakatenga sa mga pantalan sa bansa matapos na abandonuhin ng ilang cargo companies. Papanayam ng DZRH at radyo natin kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi nakapagbayad ang tamang buwis ang mga cargo companies na may hawak ng mga nakatenggang kargamento. Pag tinignan nyo sa kanilang website, Cesar, kung bakit hindi nila na-deliver yung mga boxes, nakalagay doon, pending in the Bureau of Customs. Kaya sa amin galit. Subalit ang katotohanan, pagdating dito ng mga containers na pinagkatiwala ng mga kababayan natin sa kanila, containers na naglalaban ng mga boxes, itong mga partners nila dito na forwarders or deconsolidators, hindi nagbayad ng buwis. Hindi nila binayaran ng mga ports, yung port charges. Hindi nila binayaran shipping cost. Hindi nila binayaran ng Philippine Ports Authority. Wala silang binayaran, kaya ang tawag dito, inabandon na nila yung mga containers na naglalaman ng mga boxes. Ayon pa kay Nepomuceno, nasa 39,000 balikbayan boxes ang naipadala na matapos na pontuhan ng Malacanang ang pagpapalabas at pagde-deliver ng mga ito. Gayunman tiniyak ng Commissioner na pananagutin pa rin ang 11 cargo companies na nagpabaya at nag-abandona sa mga balikbayan boxes na pinakihirapang ipadala ng mga OFW mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nag-courtesy call o nag-courtesy visit naman sa Bureau of Customs ang Nordcham para sa formal na pagpapakilala ng kanilang organisasyon at ilatag ang mga inisyatiba nito at mga planong kolaborasyon sa kaunihan ng adwana ng Pilipinas.
Ang mga Nordic countries ay kinabibilangan po ng Norway, Denmark, Finland, Iceland at Sweden. Personal na nagtungo sa tanggapan ng BOC si Nordcham Executive Director Axel Price, kung saan nakausap nito sina Special Deputy Collector Dr. Siegfried Manawis at Assistant Special Deputy Collector ng BOC na si Irene Moreno Concho. Sa pulong ng Nordcham at ng Kawanihan ng Adwana, ibinida ni Dr. Manawis ang Enhanced Trade Facilitation Program ng Port of Manila na isa sa mga major flagship initiatives ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Nakibahagi din sa naturang pulong ang mga kinatawan mula sa Defense Expo Philippines, kung saan itinampok ang nalalapit na Nordic Philippines Strategy Defense Alliance Summit sa 2027. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang Nordcham sa naging productive na discussion sa BOC at umaasang mas mapapalakas ang relasyon nito sa kaunihan sa hinaharap. And speaking of trades, sana mai-export na rin natin ng mas malawakan ang tangerine chocolate. Kaya sa mga pabalik ng Pilipinas, huwag na hong magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dito po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Magandang umaga, Pilipinas! Nag-utos kayo sa Mawa Plaska sa Senate shooting. Dapat ding mapanagot ayon sa NBI. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Iginiit ng National Bureau of Investigation. Dapat ding managot kung sino ang nag-utos kay Osa Amaw Aplaska sa pumumaril sa Senado noong May 13. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, malinaw na si Aplaska yung nagpasimula ng Senate shooting, kaya ipinakikita nito yung kanyang direktang pagkakasangkot. Kasunod ito ang tanong anya kung sino ang nag-utos sa kanya na dapat ding magkaroon ng pantay na pananagutan. Punto ni Matibag, inilagay ng taong yon sa panganibang mga senador, empleyado ng Senado, gayon din yung mga mamamahayag. Nais malaman ng NBI kung sinadya ba't diversion ng pamumaril sa Senado upang makatakas sa Senator Bato de la Rosa noon. Una nang sinabi ng direktor na maaari niyang ipatawag ang misis ni Bato na si Nancy de la Rosa, hindi para tanungin kung nasaan ang senador, kundi upang busisiin daw yung kanyang pahayag sa pamamagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano na ginamit umanong oportunidad ni De La Rosa ang Senate shooting noong May 13 para tumakas doon. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer, H1 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. 2 minuto na lamang bago mag alas 5 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula. Mas may enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Na nga bang ultabayo? Ang ultabayo ay postbiotic with Lactococcus lactis rein plasma. Duman ito sa mahabang clinical trial. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis rein plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga concerns, meron pa ho kayong mga dapat na maitanong, i-text ho ninyo sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871, lalong-lalo na sa mga senior citizen ha, at saka yung may mga iniinom ng mga maintenance medicine. Kung yan ba iaangkop sa inyo. Ayan, may mga medical experts po tayo nakastambay dyan. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, HB1
Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At ang magandang balita po, kapag bumili ka ng isang box ng Ultabio Postbiotic, yung 30 capsules sa anumang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Purdue HFDA CFR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultabio po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Nanguna sa net satisfaction rating ng mga matataas na opisyal ng gobyerno si Vice President Sara Duterte, sinundan ni sa dating Senate President Tito Soto, batay sa survey ito ng social weather stations. Ang nationwide survey ay sinagawa noong March 24 to 31, 2026. Nagpapakita na may moderate positive 29 rating si BP Inday Sara, habang si Tito Sen ay may moderate positive 15 nang ito'y nakaupo pa bilang Senate President. Nakakuha naman si Speaker Faustino Boji D ng neutral rating na positive 4, habang positive 9 naman si Justice Alexander Gesmundo. Ang net satisfaction rating ni BP Inday Sara na positive 29 ay binubuo ng 54% satisfied at 25% naman ang dissatisfied respondent. Samantala, ang net satisfaction rating ng Pangulong BBM ay bumagsak sa negative 15%, malaking kabawasan mula sa kanyang negative 3% na neutral rating noong Nobyembre ng 2025. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, happy birthday din pala kay Austin Bradley Magsino. Diriwan siya ng birthday ngayon, ha? Pero kahapon, birthday ni BP Inday Sara. Ayan, kahapon ang birthday ni BP Inday Sara. Belated happy birthday, BP Inday. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent. Pride Detergent ba o Purple Eternity pa rin? Anyway, nandyan po sa Barangay San Isidro, Quezon City. Kaya't dun sa mga taga-barangay San Isidro, Quezon City, at lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon, nag-iikot dyan ang tropang Pogi. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Talaga gusto niya akong pahirapan, ha? Ang ating word of the day ngayong araw na ito ay permutation. Ayan, permutation. Sa Tagalog daw ay permutasyon. Mamaya papagamit natin sa sentence kay i-share itong permutation, ha. Pero sa Ilocos daw po, ito ay panagbabaliw ti panagbabaliw. Parang pinulit-ulit lang, ha. Panagbabaliw ti panagbabaliw. Siya, sige. Magandang umaga ho sa mga nagpanagbabaliw ti panagbabaliw. Magandang umaga, Pilipinas! Teleseryeng Sigabo, pinagbibidahan ni Coco Martin at Julio Montes, magsisimula na sa June 22. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! In-announce na nung Sabado na sa June 22 na o Lunes magsisimula ang teleseryeng Sigabo ni Coco Martin at Julia Montes. Ito bali ang pagbabalik teleserye ni Coco at mukhang inaabangan na ito ng mga fans. Paulit-ulit na nagpapasalamat si Coco dahil tuloy-tuloy ang pagsasama nila ni Julia, hindi lang sa kanilang tahanan kundi pati sa trabaho. Bukod sa Sigabo ay may ginagawa pa silang pelikula at magkasama pa sila ngayon sa isang endorsement na Rigasco. Pagtatapat pa ni Coco nang humarap ito sa media ng contract signing nila ni Julia sa Rigasco ay habang tumatagal daw ang kanilang pagsasama, lalo raw lumalalim ang kanilang relasyon. Mas gusto na rin niyang si Julia lang ang lagi niyang kasama. Kapag wala raw kasi si Julia sa tabi niya, ang pakiramdam daw niya ay parang napipilay daw siya. Heto pa ang karagdagang pahayag ni Coco Martin. Sabi ko ngayon sa parte ng buhay ko, pag tinignan niyo po ako ngayon, halos yung mga kaibigan ako. Pero wala ako yung barkada na makikita man na nasa circle ko or gumigimik ako, lumalabas ako. Si Julia ang lagi kong kasama sa kahit anong trabaho ko, sa lahat ng mga meetings ko. Kung meron ako shoot ng commercial, siya lagi ka. Kasi feeling ko, pag wala siya, parang ako napipilay.
Kasi pag nandyan siya, hindi ko man maano, nalagay ko sa isip ko na parang nagkakaroon ako ng extra lakas na loob. Lalo na pag may mga tanungan ng mga English na ibig sabihin. Yan ang pahayag ni Coco Martin. Golgirula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu, maraming salamat, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! Si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Kasama na rin natin, Ma'am Chanel. Good morning. Thank you. Ma'am Chanel. Ay, magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel, at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, lalo na po dito sa binabantayan po natin bagyong si Domeng, typhoon category pa rin naman po ito at ito'y huling namataan sa range 655 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 130 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 160 kilometers per hour. Ito'y kumikilos north-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito po'y palabas na rin ng ating Philippine Area of Responsibility at wala po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Kaya wala rin tayo nakataas na anumang tropical cyclone wind signal sa anumang parte ng bansa po natin. Pero dahil dito sa bagyong ito, ini-enhance or hinihila po nito ang southwest monsoon na nakaka-apekto dito sa Central Luzon, Southern Luzon at Western section ng Visayas. Dulot nito, saan po natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot ng habagat sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, yung mainit na panahon, yung ano tawag dito, yung mataas na heat index kahapon, anong Sabado, dyan sa may Borongan, hindi na mararamdaman ngayon? Hindi sa ngayon po, hindi naman po ganun kataas na po, pero danger level pa rin naman po sa kanila po. Yes po, kasi po sa ngayon po wala din po epekto sa kanilang southwest monsoon or yung bagyo, so makakaranas pa rin po sila ng mainit at malinsangan, lalo na po sa tanghali hanggang hapon. Wala silang ulan doon? Yes po, posible po. Pero mataas, may mga posibilidad pa rin naman po ng mga isolated rain showers or mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Okay, sige. Ma'am Chanel, maraming salamat. Magandang umaga. Ingat. Si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras, 6 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections kasama na natin. Chairman, good morning. Magandang umaga po sa Angel, sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, kumusta na ho ang ating preparation para sa BARM? Ayan, nandun pa rin po tayo sa ating, pinaghahandaan at September 14, BARM election, kauna-unahan sa ating kasaysayan. Sir Angel, sa kasalukuyan, napaka-peaceful pa rin po ang mga kaganapan dyan po sa Bangsamoro at nakakatuwa naman dahil po yung mga kandidato ay nag-behave naman so far doon sa dapat nila ikikilos na tama at kahit paano wala po kahit na isang untoward incident na nangyayari doon na masasabi po natin na election related. Sa part naman po ni Comelec, tayo po ngayon, Sir Angel, papunta taga-ako tayo ngayon sa aming Binyan Warehouse sapagkat meron kaming tinatawag na hardware acceptance test. Sinusubukan po yung mga makina na gagamitin natin sa darating na halalan. At ngayong araw na ito, kami rin po yung mag-iimprenta ng tinatawag na test ballots para po magamit namin sa pagsusubok ng mga makina na gagamitin sa darating na halalan. Wow. So at least, di ba, taliwas doon sa mga naging pananaw na pagka nagsagawa ng first election sa BARM, magiging masalimuot, magiging magulo. So ibang-iba yung nangyayari. Ibang-iba yung nangyayari. Tama po kayo, Sir Angel. Na mali po yung mga prediction. Siguro ang kadahilanan din ay dahil nasa wala namang eleksyon, pang gobernador, pang vice-gobernador, yung mga municipal mayors, hindi po sila kasama. Sila ay kasama sa 2028 national and local elections. So ito ay limitado lamang sa 32 na parliamentary district ng Bangsamoro at doon sa 40 naman na paglalaban-labanan ng 16 na political parties na amin pong na-accredit para sa regional political parties. At siyempre, yun naman pong 8 para po sa mga sectoral organizations. Hindi, pero clanish ho. Alam natin, clan ang mga naglalaban-laban dyan eh. Pero dahil sa provision nga, di ba, dahil sa provision ng anti-dynasty, naiwasan yung paglalaban-laban ng mga clan.
Yun po yung isa sa siguro magandang epekto rin po ng provision ng anti-political dynasty sapagkat wala na magkakamag-anak within the same party. At the same time, iniwasan din kasi yung magkakamag-anak kahit sa magkakaibang partido. Dahil nga may posibilidad na baka i-apply ni COMELEC na yung political dynasty ay bawal din kahit na ito ay magkakaiba na political parties. And sana ho, itong karanasang ito ngayon dyan sa BARM ay mag-reflect din sa darating na eleksyon, nationally. Dahil pa, di ba, kung kayang gawin ng sa BARM, bakit hindi? On a national level, Chairman. Kaya po kailangan talaga, Sir Angel, ng pagbabago ng ating mga batas kung paano binago ng Bangsamoro yung mga batas nila upang kahit paano ito ay maging refleksyon ng kanilang adhikain para sa kanila pong rehiyon. So dito sa atin sa national, katulad ng lagi natin pinapanawagan, medyo mga nakatatanda na po yung mga batas natin, kinakailangan ito ay may adjust na rin, may update base sa kung anong pangangailangan natin sa kasalukuyan. Chairman, another point, ang sinasabi ho ninyo, yung mga campaign contribution, hindi na kailangang ideklara? Kailangan ideklara pero hindi na po siya criminal offense? Yan po yung sinasabi ng ating bagong batas. Yung batas na 30 years ago na rin na nag-amenda sa Omnibus Election Code ng 1985. Matatandaan po, Sir Angel, sinabi ko nun dati, base po sa ating pong Omnibus Election Code, kinakailangan magsabit ng sose, kinakailangan magkaroon ng revelasyon, sino ang mga nag-donate, sino ang mga nag-contribute na mga, sa mga kandidato, political parties o kaya sectoral organizations. Subalit nagkaroon po ng pagbabago doon po sa 1991 na synchronized election law na nagsasabi na dapat kahit na po hindi ito maideklara yung mismong contributors, hindi na po ito kasong kriminal. Maaari pong administratibo, may kailangan na 2,000 hanggang 20,000, subalit hindi na po ito kasong kriminal. Doon po yan sa mismong mga kandidato sa Angel. Subalit, yung mismo Omnibus Election Code ay nagsasabi pa rin na ang mga contributors o yung mga donors ay dapat namang mag-report pa rin. At kung hindi na po makakapag-report yung mga donors and contributors, sila ang haharap sa kasong kriminal. So, ibig sabihin si Angel, tingnan niyo po yung senaryo. Maaaring yung dalawang grupo na yan, yung isa mag-report, yung isa hindi, kaya mahuhuli. Kaya kung tutuusin, dapat pa rin mag-report yung parehas na dalawa. Kasi yung isa magiging kriminal, yung isa naman administrative lang. Pero magagamit mo yung declaration ng isa para lang idiin yung isa naman. Ayun, so ang pwedeng habulin criminally yung contributor, yung donor. Ay, opo yung donor, yung contributor. Pero Sir Angel, tingnan niyo po ito ha. Kung yung si donor o contributor ay magre-report kay COMELEC at pagkatapos yung mismong nakatanggap na kandidato, partido politikal, ay hindi nag-report, di kitang-kita yun sapagkat nag-report yung donor-contributor. Ngayon, ito ngayon pong kandidato, maaari hindi sa kasong kriminal dahil binago nga po yung batas at wala namang magawa si COMELEC tungkol dyan. Ang mangyayari, itong mismong kandidato, haharap na yun sa kasong perjury dahil hindi siya naging makatotohanan sa kanyang nireport. So, ibig sabihin, yung pagre-report ng isa, mahuhuli naman yung isa. Halimbawa naman, yung kandidato nag-report naman ng contributor o kaya donor. Pero yung donor-contributor hindi naman nag-submit kay COMELEC, siya naman ngayon ay makakapagdiin doon sa contributor o donor na hindi nag-report kay COMELEC. Okay, so perjury ang magiging pananagutan nung kumandidato na hindi nag-report. O kulang yung ni-report, pero bukod doon, administrative liability ang mga pwede niyang kaharapin. Yes po. Tama po kayo, Sir Angel. Pero criminal naman sa part ng mga donors or contributors na hindi nag-report. Anong batas po ito, Chairman? Yung po 1991 synchronized election law. Yung po yung batas na pinagsabay-sabay ang halalan. Kung kaya naman, lahat ng mga halalan natin, katulad ng national local, ay pinagsabay-sabay na dahil mula po noong 1991 ay nagkaroon na po ng synchronization ng election. Doon po nakalagay yan, yung mismong amendment ng batas na hindi naman kinakailangan i-report yung pangalan ng mismong contributors. Ibig sabihin, hindi na po ito kasong election offense. Subalit ito ay at kasong administratibo. Kung kaya naman, dito sa atin sa Angel, pagka po hindi nag-report ang isang kandidato, hindi nagsabit ng sose ng isang beses, isang pagkakataon, ay haharap po yung mismo kandidato ng kasong administratibo. May fine lamang po yan. Subalit,
kapag po hindi nagsubmit yung kandidato ng dalawang magkasunod na eleksyon ng kanyang sose, siya naman po ay mahaharap sa kasong perpetual disqualification to hold public office. Pangalawa, bago siya ma-disqualify. Oh. Yes po, kaya po parang pag tinignan nyo, dapat talagang binabago na yung batas, Sir Angel. Nataling-tali po yung kamay ni Comelec. Bakit? Kasi kinakailangan baguhin natin ang batas dahil siyempre yung iba, lalo't unang beses na tatakbo, ba't ako magpapile ng sose? Tukan naman, administrative case lang naman o liability, baka magkamali pa ako, makasuhan pa ako ng perjury. Correct. Yun po yung isang problema eh. Tapos sasabihin, sa pangalawa na lang magsasabit ako. Kasi pag sa pangalawang beses hindi ako nagsabit pa rin ng sose, o di meron naman ako ngayong perpetual disqualification to hold public office. Ayan. Chairman, loud and clear. Maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa Angel. Thank you. Good luck. Good luck po sa inyong activity ngayong araw. Diyan po sa Laguna yun, ano? Diyan, sa printing office Sa Laguna nyo? po. Sa Laguna. Okay. Sa Binyan, Laguna po. Salamat, Chairman. Magandang umaga po. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi, kahit ho natalo, dapat mag-declare pa rin ho. Dapat mag-submit pa rin ho ng SOSE. Ayan. Kaya nga marami ho nalalaman tayo na natalo na, kumita pa. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:15, may huli na si Sherwin Alvaro. Magko-commercial break lang tayo. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic na bago to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Sama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, alas 5:20 ng oras sa buong kapilaan. Niyanig ng malakas na tunog ang ilang bahagi ng Estados Unidos kasunod ng pagsabog ng isang dambuhalang meteor sa hilagang silangan ng US nitong Sabado. Ayon sa National Aeronautics Space Administration o NASA, nagdulot ng nakagagimbal na sonic boom ang pagkawasak ng naturang fireball sa kalangitan. Ang enerhiyang pinakawala ng nangyaring pagsabog ng meteor ay katumbas ng 300 tons ng TNT. Dahilan para umalingaw-ngaw ang nakakatakot na tunog sa buong rehiyon. Naitalang pagsabog bandang 2:00 ng hapon sa may northeastern Massachusetts at southeastern New Hampshire, habang ang meteor naman ay naglalakbay sa bilis na 75,000 miles per hour sa taas ng 40 milya. Tawag na nito nabalot ng takot ang mga residente sa lugar dahil lang sa hindi nila inaasahan ng malakas na dagundong. Nilinaw naman ng NASA na wala itong kinalaman sa anumang aktibong meteor shower at natural lamang itong nangyayari sa kalawakan. Ayon. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Ayan, ang alam ko, Meteor Garden eh. Pero si Sherwin Halparo ay nandyan sa barangay San Isidro. Sherwin, good morning. Yes, good morning Kuya Angel. A blessed morning to you dahil kasama natin hindi lang itong ating winner, kundi si Papa and Mama Mary. Ang bait-bait mo naman. Ang bait-bait mo naman Brother ngayon, Sherwin. Angel, oo, ikaw din magpakabait ka na. Opo, dahil opo. Yung mga mature na ganyan, yan yung mga pahiwatig na malapit na. Oo. Sino yung pari na kasama mo? Si Father? Kasama natin ngayong umaga si Father. Pangalan niya, Father? Bobby Alvarez. Si Father Bobby. Father Bobby, magandang umaga po. Blessed morning to you. Good morning. Good morning. Oo. Sherwin, seryoso. Nasaan ka sa bahayan? Hindi, sa labas to. Sa kalsada to ng harap to ng kinoconstruct na public market ng Galas. Dahil yung bagong palengke ng Galas, magiging 4 na palapag na. Oh, ganun ba? Oo, matapos yung sunog. Eh bakit merong mayroong kang mga diyan, may Mama Mary ka diyan? Ayan, si nanay may nagko-comment rito. Ang tagal na raw ginagawa nitong palengke. 6 years na. Di pa rin tapos. Mukhang doon ililipas sila Papa Jesus at si Mama Mary sa palengke. Ayan, siya sige. Oo. Nako, nagrereklamo si nanay. Aga-aga. Tatay, mas malakas pa yung boses ni nanay. Nagkikreto rito. Magsalita ka kaya? Tay. Apo. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po. Anong probinsya ni tatay? Bacolod da. Timang Ranon ta. Saan ka pa nakadto rin? Lalaki na akong Maynila. Malalaki ka ng Maynila. Hindi ka na... Kuya Angel, lumaki na raw siya sa Maynila. Parang hindi naman. Dito na rin siya nagkabuhok at saka nagkangipin. Pero kabila kami gapon, mahambal? Hindi na? Hindi ka... Jutay lang, jutay. Jutay na lang. Oo. Ate, sige mga tag kami kwarta sa imo ba? Salamat yan. Oo. Dahil Tatay Bobby, sino paborito mga announcer tuwing umaga sa DZRH? Angelo Palmones. Kuya Angel Palmones, at meron kang 1,000 pieces. Thank you. At kailangan masagot mo rin yung ating word of the day para makuha mo yung ating
medium component. Permutation. Hindi pa 3 pa lang. Permutation. Permutation. Ayan. Permutation. Ayun, permutation. Yan yung estado ng pagbabago. Kagaya ng ayusin na sentence, the Senate has a permutation. Diba? Nagkaroon ng pagbabago. Yun ba yun? Oo. Sure ka? Permutation. Sure ka, ha? Andali. Yung meaning ng permutation. Mag-google nga natin. Baka mamaya gamitin ng mga bata sa kanilang research work. It refers to a major or fundamental change in something based primarily on rearrangement or its existing elements. Okay yun, permutation, ibig sabihin mga ano ito, mga bagay-bagay, hindi Senate. Sandali, Hindi ba bagay sa Senate? Hindi, ano dun kulungan dun, di ba? Kulungan. Imbestigahan, ano ba? Oo. Lahat na doon, may imbestiga, pati Sergeant at Arms. Oo. Sequence of items. Oo. Ayan. Oo. Permutation. So, Tatay Bobby, huwag ka magpe-permutation. Huwag ka magbabago. Ayan. Halimbawa, Hindi ho. Oo. Halimbawa, Sherwin, yung padlock, di ba? You made some permutation with a key number. Yeah. Yun, no? Oo. Instead of 1, 2, 3, para mahirapang i-detect, ginawa mong para ma-decode, ginawa mong 0, 0, 0. Di ba? Galing, di ba? Ni-reset. Okay. Dahil nakuha mo ating medium component natin sa atin niya ng Astron, ang official registered partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre meron ka rin tatanggapin na bangong kabloom, ang Charm Popcorn Purple Eternity na gagamitin mo sa ating mga damit. Lalo na dito sa ating pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt na mapapasaya, Tatay Bobby. Thank you. Maraming salamat sa DCRH. Walang ano man. Kuya Angel, kahit na umuulan, pwede mo gamitin sa damit at isampay sa loob ng bahay. Dahil dito sa Barangay San Isidro sa Quezon City, katatapos lamang ng malakas sa busang ulan. Kung kaya't ngayon maaliwalas yung lupa at yung mga tao. Yung mga mukha ng tao ngayon maaliwalas kasi hindi na mainit. Ayan. Sir Bobby, magsusombrero ha. Sir Bobby. Wala sa tulog, sir. Pagsulubog kwan ha, kalo ni mo ha. Pagsulubog camp. Thank you, salamat sir. Para di halong. Thank you. Thank you. Maraming salamat Tatay Bobby. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos mamaya naman. Meron tayong Toda Max dito rin dahil it's Monday. So Toda Max Day dito yan sa Tomas Arguelles Street sa Quezon City, kung saan magdidikit tayo ng DZRH sticker at 5 maswerte mga tricycle driver ang mag-uuwi ng tig 1,000 pesos bilang boundary ngayong araw. Siyempre hatid yan ng Pride detergent kasama ang Pride detergent calamansi and jasmine. At siyempre ito na mga malakas promo, hatid sa atin ng Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malakas Promo! Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mameban lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Good morning. At sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng mundo, magandang umaga po sa inyo. Sa mga seafarers po natin, ha, ingat. At lagi ho namin kayo pinapanalangin. Basta huwag yung kalilimutan. Patuloy ho kayong magpadala ng dolyar para tumatag ang ating dollar reserves. Sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa Macau, sa mga suki natin dyan sa New Zealand. Good morning, ha. At saka sa mga nandyan ho sa Middle East. Ayan, magandang umaga, ha. Yung mga nasuki natin dyan sa Kuwait, magandang umaga, lalong-lalo na dyan po sa Kuwait International Airport. Good morning ho sa inyo, ha. Ayan, sino ba? Siyempre si Boss Harry Amping, good morning. At saka si Justice Maidas Marquez, si Justice Alexander Gesmundo, si Justice Raul Villanueva, kasama si Mama Sally, good morning. Justice Energito ng Sandigan Bayan, good morning. At sa mga justices natin ng Court of Appeals,
magandang umaga, lalong-lalo na kay Justice Max De Leon. Magandang umaga po sa inyo. Congratulations nga pala ha, dito po sa WL Foods ha, WL Foods Corporation. Aba, iba yung kanilang gimmick ngayon ha, yung straw ng pouch na, yung ano to, yung juice drink na nasa pouch, yung straw nasa loob na. Baka kaiba no ha. Parang nga naman hindi ka na mahirap pagbukas mo, ha? Pagbubuksan mo yung bubuksan mo yung pouch, nandoon na sa loob mismo yung yung straw. Kita mo galing ha. Mukhang kauna-unahan daw ito sa mundo na may ganong klase ho ng technology. Congratulations sa WL Foods. Yan po ay 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Inamin naman ng Department of Labor and Employment na kakaunti lamang ang aktibong labor inspector sa bansa na tumututok sa pagmamonitor ng pagsunod ng mga kumpanya sa labor standards. Sa panayam ng DCRH at radyo natin kay Labor Secretary Francis Tol Tolentino, nasa 477 lamang ang kabuang bilang ng labor inspector sa buong bansa. Kung kaya't hindi kasya para mapalawak ang pagmamonitor sa mga kumpanya. Pero yung talagang kumikilos dito, yung nasa field, ay umaabot lang ng 477. So paano mo sa katuparan yung trabaho ng labor inspection sa ngayon sa Article 128 ng Labor Code? Titingnan mo na siguradong merong first aid training yung mga kumpanya, sisiguraduhin mo na tama yung kanilang ginagalawang work environment, sisiguraduhin mo na yung sa construction may safety belt, sisiguraduhin mo na tama yung barracks. Kakaunti talaga, hindi kakayanin. Ginit din ni Secretary Tol, pagdaragdag ng human resources sa labor inspection ay makatutulong para sa mas pagpapaigting ng implementasyon ng mga batas panggawa o pangmanggagawa at mabantayan din ang karapatan ng mga empleyado. Kasi meron din silang healthcare training, caregiving training, meron silang alam sa construction. So sabi ko, kung makaka-provide kayo from the TESDA side ng skilled na itetrain din na mga 200 na kabataan, ay malaking dagdag yon sa hanay ng labor inspector. Sasanayin na lang namin. So nangako siya, napag-usapan namin ng ganon. So from the TESDA side, na bahagi din ng Dole family, ay makakakuha kami ng 200 na kabataan na aming sasanayin na maging labor inspectors. Muli namang nagbuka ng pyroclastic density current sa Uson ang Bulkang Mayon kahapon. Ayon sa PBOX, nangyari ang lava fusion alas 5:23 ng hapon hanggang alas 5:26 sa southwestern slopes ng bulkan, partikular na sa Miisigali. Umabot ito ng 2,000 meters na kahabaan sa Miisigali at lumikha ng plumes ng hanggang 1,800 meters. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon, kaya mahigpit ding ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Malakas na ulan, nagsimula ng bumagsak sa Kamanaba. Nandun si Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Kahit magtaga, Kuya Angel, mag-isang oras na bukto yung paulan dito sa may bahagi ng Kamanaba. Pero kaganda nito, Kuya Angel, ay hindi pa naman ito nakapagbaha, nagdulot ang pagbaha. Dahil hanggang ngayon, itong kaba ng Maysilo, ang Governor Pascual, itong bahagi ng Lungos Malabon at itong bahagi naman ng Grace Park ay hindi naman nakakaranas sa pagbaha. Pero nakaganda dito, Kuya Angel, yung maagap at ginagawang paglilinis at pagpapalaki ng kanal. Ito yung naging sanhi kung bakit yung tubig ulan ay hindi napondo sa mismong mga kalsada. Pero tag-iingat ang mga nakatira sa bahagi ng Tulyahan River mula rito sa may San Fernando, Valenzuela. Itong bahagi ng Malabon at ang bahagi ng Tumana sa hanggang Manila Bay dahil mataas yung level ng tubig ngayong umaga. So wala pa naman mga pagbaha at patuloy pa rin itong pagulan hanggang sa mga oras na ito. Aris 1-3 kinagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Edwin. Ay, para sa mga suki natin pabalik ng Pilipinas,
Huwag na magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate may brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Katulong nga po ni Dr. Helen Tan yung pong mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan. Itinanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans. Pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po nyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 35 makalipas ang alas 5. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray Simayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Maganda Umaga Pilipinas. 40 minutos makalipas ang alas 5, dumating na sa Pilipinas ang Pangulo ng Vietnam at leader ng Communist Party ng Vietnam na si Ton Lam para sa 2 araw na state visit. Bandang alas 12:40 kahapon ng hapon, dumating sa Villamor Air Base sa Pasay. Si Lam kasama ang First Lady na si Ngo Pong Lee sakay ng isang Vietnam Airlines flight. Pinalubong sila ng mga opisyal na bansa sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chulalel Jr. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na bumisita sa Pilipinas ang isang party leader ng Vietnam. Kasabay rin ito ng paggunita na ika-50 anibersaryo ng diplomatic ties at isang dekadang strategic partnership ng dalawang bansa. Layo ng naturang state visit na palakasin ang bilateral cooperation ng Pilipinas at Vietnam sa depensa, maritime cooperation, food security at iba pang sektor. Ganda ng airport ng Vietnam, yung bagong airport nila. Bahagyang nakabawi ang piso laban sa dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61.59 per US dollar noong Biyernes. Mas malakas ito kaysa sa 61.59 na palitan noong Huwebes. Mamalengke muna tayo. Yun daw pong itlog. Tumaas dyan po sa Blumentritt. Ibabalita sa atin yan ni Tina Nolasco, RH9. Good morning, Tita Tin. Maulang umaga po yung Angel para sa mga mahilig maglugaw na paparesan nga ng itlog dito sa Blumentritt Market ay bagyang tumaas ng 50 centavos hanggang piso ang presyo ng puting itlog. Depende sa size. Ayon sa mga egg vendor na ating nakapanayam, bunso dito ng mataas na demand. Ngayong nalalapit na pasukan at nalalapit na tag-ulan, naglalaro ang bentahan ng white eggs kada tray. Sa ang medium size ay 133 pesos ang wholesale at kung retail naman ay 240 pesos. Ang large ay 183 ang wholesale at ang retail naman ito ay 255 ang isang tray. Ang extra large naman ay mas mura kapag wholesale din ay 250 pesos naman kapag retail. Habang naglalaro naman ang presyo nitong small sa 130 ang isang tray sa retail. Presyo naman ng brown egg ay nanatiling matatag na naglalaro sa 200 pesos hanggang 250 pesos ang kada tray. Depende kapag ito ay retail bibilhin at depende rin sa size. Mas makatitipid naman ang mga mamimili kung bibilhin ito ng pakyawan. Ang small na brown egg ay 155 pesos. Ang medium naman ay 150 pesos ang wholesale na presyo ang kada tray. Ang large naman ay 175 pesos ang wholesale ng per tray. Bukod sa itlog ng manok, patuloy din ang pagtangkilik ng mga mamimili sa itlog ng pugo na naglalaro ang presyo sa 130 pesos ang kada tray. Habang ang presyo ng itlog na pula, ang salted egg ay 380 pesos hanggang 400 pesos ang kada tray.
Mula rito sa Blumentritt Market, ito si Arch 19 Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Lumakas naman ang pag-export ng Philippine coconut products ng 35% habang tinawag ng Department of Trade and Industry na rising star ang ube. Ganyan din ang kalamansi. Bunsod ng patuloy na pagtaas ng global demand sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, nananatiling malakas ang tradisyonal na export tulad ng saging at pinya, pero ang nakikita ho ng DTI, malaki ang potensyal ng paglago ng agrikultura kasama ang semiconductor, minerals at sa electronic, gayon din ang automotive parts. Ayon kay Roque, lumawak ang merkado ng Pilipinas sa US, EU o European Union, Asia, South America, gayon din sa UK kung saan tumaas ang interes sa mga produktong agrikultural gaya ng ube at kalamansi. Sa mga international food industry, patok na patok daw po ang ube at kalamansi. Sa ngayon, may mga bago investments sa coconut industry, kabilang dito ang foreign at local processing facilities na inaasahang magpapalakas sa produksyon, lilikha ng maraming trabaho sa bansa. Higit sa 64 na mga tsuper at mga konduktor ng bus na bumibiyaya sa EDSA Busway, isinailalim sa random drug testing ng LTO. 5 ang positibo sa paggamit ng illegal drugs. Detalye ng balita mula kay Val Gonzalez, RH5. Val, good morning. Kuya Angel, 3 tsuper at 2 konduktor ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga sa random drug testing na sinagawa ng Land Transportation Office sa Metrolink Bus Terminal. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, bahagi ito ng tinaigting na pagpapatupad ng Republic Act 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act. Aabot sa 64 na mga tsuper at konduktor ang sumailalim sa drug test. Kabilang sa nagpositibo sa illegal na droga ay ang driver ng bus na napatunayang nagtitext habang nagmamaneho sa EDSA hanggang sa bumangga sa mga bakal na roadside barriers. Dahil dito ay agarang ipinagputos ni Asek Lacanilao ang proseso para sa pag-revoke at matanggalan ng lisensyang 2 driver upang matiyak na hindi na sila makapagmaneho pa ng anumang sasakyan. Giit nila Kanilaw, ang pagmamaneho habang nasa impluensya ng illegal na droga ay isang seryosong banta na anumang oras ay maring magdulot ng peligro sa kaligtasan ng publiko. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, nananakit na ba inyong mga kasakasuan? Nagkaka-wrinkles na ba? Humihina na ba ang kalamnan? Epekto po yan ang ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB, pampalakas ng muscles, glucosagreen para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw at sigla, ganyan din ang ganda kahit nagkakaedad na, with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Mark David Tamaliana ng Equilibrio, oras sa buong Kapuluan, Pilipinas, 47 makalipas ang alas 5. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango
Abdon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras, 10 minuto na lamang, ASES sa umaga. Tinawag ni Senator Ping Lacson na unprofessional ang plano ng National Bureau of Investigation na ipasubpina ang asawa ni Senator Bato de la Rosa. Sa isang social media post, sinabi ni Lacson ang posibleng pagpapatawag ng NBI sa may bahay ni Senator Bato na si Nancy de la Rosa ay may tuturing na harassment, trabahong tamad. Ayon kay Lacson, mas mainam kung hindi na itutuloy ng Bureau dahil bukod sa pinapakita lamang nila ang incompetence ng NBI sa intelligence work, hindi rin niya professional na gawain ang pagpapatawag o panghara sa asawa ni Senator Bato para lamang matunton ang senador. Ginawa ni Lacson ang pahayag makarang sabihin ng NBI Director na si Attorney Melvin Matibag na maglalabas sila ng subpina laban kay Mrs. De La Rosa at ibang individual na may recent contact kay De La Rosa. Pero ang palusot naman dito ng NBI, hindi naman daw yun ang dahilan kung bakit nila ipatatawag ang Mrs. ni Senator Bato. May kinalaman lang daw po sa text. Lalo pang bumaba ang kumpiyansa ng mga negosyante sa ekonomiya ng bansa nitong nakalipas na Abril. Sa datos na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sumadsad sa 35.8 points. Ang Business Confidence Index sa nasabing buwan mas mababa kumpara sa 24.3 points noong Marso. Nangangahulugan na mas dumadami pa ang mga negosyanteng nawalan ng kumpiyansa. Nagaganda pa ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang patuloy na pagbaba ng Business Confidence Index ay tanda ng pangamba ng sektor sa negosyo na sa mga hamong pang-ekonomiya ang kinakaharap ng bansa. Isang katerba na nga po ang kalamidad na nararanasan. Tapos may banta pa ng El Nino. Tapos nakikita nila walang matinong plano at higit sa lahat matindi ang bangayan sa politika. Hanggang ngayong araw na lamang, June 1, ang deadline ng pagtugon ni VP Inday Sara Duterte sa summons na pinadala ng impeachment court. Ayon kay Senate Secretary Jose Luis Montales, may hanggang alas 7 ng gabi si VP Inday upang sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Kaugnay nito, naglatag naman ang Senado ng guidelines para sa seguridad at media coverage para sa nakatagdang filing ng kampo ng pangalawang Pangulo. Ito'y bahagi ng paghahanda ng mataas na kapulungan bilang impeachment court bago ang inaasahang formal na pagsisimula ng paglilitis sa Hulyo. Umakyat na sa 12 bilang ng mga kumpirmadong namatay sa pagkuho ng 9 na palapag na gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ito'y matapos ang sunod-sunod na pagkakatagpo ng mga rescuer ng 4 pang bangkay, kabilang ang isang babae. Habang 2 huling bangkay na na-recover lamang kagabi batay sa report ni RH25 Grace Ansano.
Ayon sa Bureau of Fire Protection, na-recover sa Quadrant 2 ang unang bangkay at kasalukuyang sumasailalim sa identification process upang matukoy ang pagkakakilanlan. Patuloy din na nagbibigay na tulong at suporta ang lokal na pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng trahedya. Pero meron isang lalaki inaresto matapos umanong magpanggap na survivor ng bagbagsak ng gusali sa barangay Balibago, Angeles City upang makatanggap lamang ng ayuda. Nabinyag ang panluloko nito matapos na makilala ng isang construction worker sa command post malapit sa lugar ng trahedya. Nakita umano ng manggagawa ang lalaki sa isang viral video kung saan nagpakilalang survivor. Tumatanggap ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development. Nagkaroon ng komosyon sa lugar matapos kumprontahin ng suspect. Lalo na nang malaman ng mga pamilya ng mga nawawala ang umano'y panloloko nito. Sa investigasyon, inamin naman ng lalaki na hindi nga siya survivor sa naturang trahedya. Lumalabas din sa verifikasyon ng mga otoridad, wala siyang kaugnayan sa construction site, hindi siya empleyado, wala rin siyang kinalaman sa mga biktima at lalong wala siyang kinalaman sa lugar ng trahedya. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang opisyal ng City Building Office ng Angeles City ang isinailalim na sa preventive suspension habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pagbagsak ng naturang gusali dyan sa barangay Balibago, Angeles City. Ayon kay Attorney Darwin Reyes, Special Legal Advisor ng City Government, layunin ng 60 araw na suspensyon na matiyak na magiging patas ang pagsisiyasat, walang manghihimasok na sinuman. Patuloy namang inaalam ng fact-finding task force ang sanhi ng paghuho ng gusali at kung may mga opisyal ng pamahalaan o pribadong individual na dapat managot. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy ang pananagutan sa naturang structural failure. Posibleng mas bumilis pa ang inflation at pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong buwan ng Mayo. Sa pagtaya ng mga ekonomista, maaaring maitala sa 7.7%. Ang inflation mas mataas kaysa sa 7.2% na naitala noong Abril. Ito rin ang magiging pinakamataas at pinakamabilis na paggalaw ng presyo at mga serbisyo sa mahigit na 3 taon. Ayon sa mga ekonomista, pangunahing dahilan ng mataas na inflation rate ang pagmahal ng presyo ng bigas, karne, gulay, langis at iba pang pangunahing bilihin, pati na rin ang epekto ng mahinang piso at mataas na gastusin sa transportasyon at kuryente. Dahil dito inaasahang maaaring muling tumaas ang interest rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa susunod ditong policy meeting upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng inflation. Pero baka bumaba na ang presyo ng LPG kasi dumating na ho sa Pilipinas ang 21,000 metric tons ng LPG mula Estados Unidos upang palakasin ang supply sa bansa. Ayon sa Philippine National Oil Company, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang matiyak na may sapat na supply ng LPG sa gitna ng kasalukuyang National Emergency o National Energy Emergency. Dumaong ang kargamento noong Mayo 30 sa Calaca International Industrial Seaport Corporation at itatabi sa terminal ng South Pacific Incorporated sa Calaca, Batangas. Binubuo ang shipment ng propane at butane na nagmula sa Texas, Estados Unidos. 3 minuto na lamang, 8 na umaga. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Denis Diderot, isa pong French philosopher. Ang sabi niya, watch out for the fellow who talks about putting things in order. Putting things in order always means getting other people under your control. Naman, review naman kayo. Sabi ng iba, ano ba tayo nasa martial na? Wala naman tayo sa martial kayo. Magandang umaga, Pilipinas! Menos 2, bago mag-alas 2. Bago mag-2 por 2. Ang layo naman, alas 6 na ng umaga. Ulitin natin Menos 2, bago mag-2 por 2. Ayan ACS Balita, susunod na sa ilang saglit. Pilipinas ang oras 5:58. Magandang umaga, Pilipinas!